Ayun, start na po tayo mga kababayan. No? Welcome, welcome po sa aking presentation. Again, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Alam ko po, napakarami nyo pong tanong at mamaya try natin. No? Try natin na sagutin yung mga tanong po ng ating bisita tonight. Okay, ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati po syempre sa lahat po ng mga bisita namin sa lahat ng branches ko. Ito po lahat ng branches ko po mga kababayan. 11 branches nationwide. So this is me, Teacher Roland, Teacher Jologs. Ako po ay mahigit isang dekada na. 10 taon na po sa industriyang ito. At mamaya pakilala ko lang yung mga natulungan natin. And of course, alam ko marami kayong tanong, pero sa ngayon ako muna madalas magtatanong mga kababayan. Okay lang po sana yon. Comment nyo lang po sa comment section ng ating mga tao dito, sagot no, sa aking mga tanong po mamaya mga kababayan. Okay, nawala yung aking ano. Ayun, okay, kala ko nawala na. Alright, mga kababayan, ito na po ang sahod sa South Korea, 89,000. Yan, kung kayo po ang papipiliin, okay na po ba sa inyo ang sahod na ganito, buwanan. Alright, at ang sahod nito, no, minimum lang yan. Wala pa pong overtime. Kung sakali mag-overtime pa po, syempre, mas tataas pa po ang sahod na ito. Ayan, titingnan natin kung hanggang gaano kataas, no, ang sasahurin natin sa South Korea mga kababayan. So pwede po nating picturean o i-screenshot yung aking slide. Wag lang po i-video recording. Ayan, no, mga kababayan, wag lang po i-video recording mga kababayan. Okay, at meron po tayong recording nito. Sa mga hindi makapanood ng maayos, maaring mahina po ang ating internet kasi ang gamit po talaga natin ay browser mga kababayan, no? Okay, ayan, pag-usaping South Korea, lagi po natin makikita yung mga naka-jacket na kulay blue. Ang jacket na ito ay hindi po binibigay, no, ni Kuya Will. Ang nagbibigay po nito ay ang gobyerno po. Saan gobyerno? Sinong gobyerno? Sinong ahensya? Ayan po, DMW, mga kababayan ng dating POEA na tao dito, no, Philippine Overseas yung and that DMW ay yung po Department of Migrant Workers sa pan. Nakalimutan ko rin yung POEA. At ito po ay fresh na kuha ko. Okay, March 19, ang lahat ng naka-jacket na blue mga kababayan ay hindi po edited. Yan, hindi po pineke. Gaya po ng madalas kong makita ng namimeke. Shout out po sa lahat ng namimeke. Huwag nyo naman pong pekein, no? Huwag nyo naman lokohin yung taong bayan. Alright? Kaya mga kababayan po, lahat ay galing sa aking center at 11 po ang umalis na estudyante namin. Okay? Yan sa iba't ibang branches ko po. At ayun po ang inyong lingkod. Ayan, yung nasa unahan po, yung medyo kamukha ni ano, ng North Korean leader po. Okay. Yan, pasensya na po. Yan po ay nangyari nung Lunes, no? Ang jacket na yan ay binigay ng DMW. Ito naman po yung nakaraang Lunes. 8 estudyante at ayun po, matiwasay po silang dumating naman sa South Korea at ayun na naman po ako, no? Yan, hindi po edited yan, ha? At ito po yung nakaraan Lunes. March 4 naman, 7 estudyante po. Okay? At nakaraan Lunes, meron ba? Meron din po. Wala pong patid tayong naghahatid ng ating mga estudyante, mga bagong factory worker po. Mga kababayan, ito pong lahat ng naka-jacket na blue, nakasalukuyan pong nasa South Korea, nagsimula sila nang nanonood din po. Gaya nyo po ngayon mga kababayan, no? Alright? So sana sa susunod kayo naman po ang mahatid po natin, no? Yan, bilang bagong manggagawa, no, sa South Korea. Napakarami po ito, mga kababayan. Hindi po nagsisinungaling ang bilang ng aking center. Ang center ko po may pinakamaraming natutulungan sa buong Pilipinas po. Yan dahil po, tayo po ang most trusted and the #1 Korean language center sa buong Pilipinas po. Now, 11 branches po at ako po ang CEO, director po ng aking sariling center. Yan na mahigit 10 dekada na po. Okay, 10 dekada, 10 taon, 1 dekada mahigit na po ako sa industriya na ito. At 1,000 na po ang aking natulungan makapagtrabaho sa South Korea. Ayan, sana sa susunod kayo naman po yung ating matulungan. Sobrang dami po niyan, ha. Okay, ayan. So mga kababayan, again, hindi po edited ang mga picture. Ang lahat na naka-jacket na kulay blue na yan, okay, ay dati lang pong nakinig ng orientation po natin, no? Okay, anyway, sana mga kababayan, no,
Yan, kayo naman yung susunod. Hindi ko na po makikwento lahat ito. Masyado pong mahaba, no? Mga kababayan, at ito po, no, sa loob po ng halos sa after ng pandemic ay naitala po natin na halos 500, no. Pero tandaan niyo mga kababayan, no, hindi po tayo makakapili ng mapapasukan natin trabaho kasi random po, no, ang mapipili po o ang pipili sa ating kumpanya. Okay? Yan, pwede po kayo mapunta sa manufacturing, construction, factory worker, livestock farming, yan, at marami pang magbubukas po na iba pang opportunity, no. Okay, so ito po, no, mga kababayan, lahat after ng pre-pandemic na halos 600 po yung ating natulungan po. Pero bago mag-pandemic yan at nasa ano na rin naman na tayo, nasa 500. Kaya po mahigit 1,000 na po ang natulungan ko pong makapagtrabaho sa South Korea. Ito po yung iba. At sa lahat po ng centers ko, nandun yung mga lumang larawan, hindi ko na po ilalagay dito. Magkwento lang po ako mga kababayan ng ilan, no, sa ating mga estudyante, no? Yan, napaalala po sa lahat po ng katanungan mamaya sasagutin ko po. Yan, na tayo po ay magkwento lamang ng ilan para po makilala nyo po ang inyong lingkod, no, na si Teacher Roland at tao dito sa lahat po ng ano po ng ating buong proseso ba. Yan, hinahanap ko lang po yung aking script. Okay, ayan. Ayun na po. Alright, ayan, no. Ito estudyante ko po, no, si Albert, no, na dati nagtatrabaho sa Taiwan. Sa Taiwan po kasi mga kababayan, ang sahod po ay nasa 35,000, no. 8 years ago, ha. Pero ngayon po mas malaki na po. Pero biruin niyo po, hindi na po siya nagtuloy sa Taiwan at bagkus nagpunta po siya ng South Korea. Yung po naging estudyante ko at nakapag-Korea, no. Ito naman po, nagtatrabaho po sa Japan, no, from Laguna. Okay, sa Japan ang sahod naman nito ay 60,000. Pero nung nalaman niya po na mas malaki sa South Korea, mas pinili niya po yung South Korea, no? Mga kababayan, ang gusto ko pong maipahiwatig sa inyo dito, no? Ito pong dalawang ito ay nagtatrabaho na sa abroad. Pero nung nalaman po nila na mas malaki ang sahod sa South Korea, mas pinili po nila magtrabaho sa South Korea, no? Mga kababayan, kung tayo nga po, no, hindi sumasahod ng ganong kalaki at wala naman sa abroad, hindi rin po ba natin pipiliin, no, yung South Korea pa, no? Sa ngayon po si Arnold Magno ang pinakamatanda kong estudyante na nasa South Korea. Siya po ay nag-aral ng 37 years old, nakapag-exam, nakapasa at nakaalis po siya ng 39 years old, no? At bumalik pong muli sa South Korea last year lamang. Siya po ngayon ay 48 years old. Yes, mga kababayan, mari din po kayong abutin ng ganitong edad sa South Korea, no, kung gugustuhin nyo po. Si Arnold Magno po ay dating nagtatrabaho sa Manila City Hall po ng 10 taon bago po siya nakapagtrabaho sa South Korea, no. Yan, ito po si Paul Castro ay 2 beses na pong nakapag-Korea. Hanggang sa ngayon ay siya po ay nasa South Korea. Yan ang pinagkaiba po na estudyante ko na to mga kababayan. Si Arnold Magno ay nagustuhan ng kanyang amo. Okay, kaya muli po siyang nagbalik sa South Korea. Si Paul Castro naman ay bumalik sa South Korea dahil siya po ay nag-exam muli, no? Yan, pwedeng matapos lang ang kontrata mo or magustuhan ka ng amo mo. Gaya po ng estudyante ng ito, si Miss Yolanda, na simpleng housewife po mga kababayan, at shout out sa lahat ng mga nanonood na housewife. Marami po akong nakita na dito na simpleng housewife, sinubukan at kaya naman nakapag-abroad ng 2 beses. Sa South Korea, of course, si Miss Yolanda. Pero ang kanyang asawa ay nasa South Korea po. Kung hindi nyo po natatanong, okay, ito pong dalawa ay meron ng isang malaking bahay at 6 na hektaryang lupain, no? Ganun na po yung napundar po nila. May anak po sila. Yes, at napag-iiwanan naman kaya po nakapag-Korea silang dalawa. Marami na po akong estudyante na pares na mag-asawa na pares pong nagtatrabaho sa South Korea po. Ito po, pinsan po nila na dati pong tindera sa isang bakery. Now, shoutout po sa lahat ng mga Ilocano. Ito po, Ilocano, si Miss Jeneline Kalika. Ayan, Ilocana pala, no? Okay, alam nyo po, siya po ay government employee. Bukod pa doon, kilala po ang kanilang negosyo na meron po silang grape farm. Sabi ko nga kay Miss Jen, ba't pa siya magko-Korea? Sabi niya sa akin, mga kababayan, kakapanood niya daw ng Korean drama. Kaya gusto niya daw pong mag-Korea, no? At blessing in disguise, napunta po si Jeneline sa farm, no? Kaya po nakapag-acquire po siya ng farming technology. Okay, kaya naman mas gumanda pa, no? At lumago pa yung kanilang farm
industry po dito sa Pilipinas po. Kasalukuyan na po siyang nandito sa Pilipinas, pero alam niyo po, no, napakaganda ng bahay na to sa La Union at may sarili ng truck at may sarili na ring farm. Hopefully makabalik po siya sa South Korea. Eto po mga kababayan, no, si Judy Ann na po yung pinakabata na estudyante ko nakapag-Korea as young as 18 years old. Tama po kayo mga kababayan. 18 years old, pwede na po tayo makapag-Korea at kahit wala pong work experience, no? Yun ang kagandahan po. Okay, mga kababayan sa pag-Korea natin, no, kahit wala tayong work experience. 2 beses nakapag-Korea si Judy Ann at ang kanyang kuya, okay, na si JD Rubia. Judy Ann Rubia, JD Rubia. Okay, si JD naman po ay 2 beses din nakapag-Korea. At alam niyo po, silang 2 magkapatid ay parehas rin pong nakapangasawa ng foreigner sa South Korea. At nung Lunes, si Jessie Rubia naman ang nakababata nilang kapatid, no? Yan, isipin nyo, bakit magkakapatid pare-parehas nagkukorea, no? Kasi alam po nila kung gaano kalaki ang mababago sa buhay nila kapag nagkorea din sila. Pag-isipan nyo mga kababayan, muli, Judy Ann Rubia, Jessie Rubia, okay, taga ano po ito, Bigan, Ilocos Sur po silang magkakapatid, no, na parehas pong nag-Korea, no. Parang ito, no, from Pangasinan and from La Union, dating tricycle driver, pati yung kapatid nito na tricycle driver, nag-Korea rin, no, at tuluyan na bago. Pero nagtaka ako dito kay no kay Jerome Ballesteros no. Maganda yung negosyo na, may bahay na, maraming pampasad ng tricycle pero bumalik pa rin sa South Korea. Okay, at meron daw po siyang gagawin doon na makakatulong po sa pagpaunlad pa ng kanyang negosyo. Mantakin niyo mga kababayan, no? Okay naman na pero bumalik pa rin ng South Korea po. Ito po yung unang pag-alis niya at ito po yung last year na pagbalik niya sa South Korea. 8 taon na po si Miss Charis at isa po si Miss Charis sa marami ko ng estudyante na hindi na nagtuloy sa pag-aaral. Yung iba nga po, graduate naman pero hindi na rin po nag-push sa kursong inaral nila. Okay, mga kababayan, no, ang nakakalungkot po, no. Yun nga po yung tanong lagi, no. Yung makikita natin sa social media, diskarte o diploma. Mga kababayan, 6 na buwan na lang aakyat na po, no, si Miss Charis para graduate. Pero siya po ay na-hired for South Korea. Okay, at tinanong niya pa nga ako sabi ko nga, no, Miss Charis, kapag ikaw ay nakatapos at nag-apply ka sa trabaho, ang sahod nyo po ba kaagad mga kababayan ay 89,000 pesos. Ito po ay malungkot na realidad, no, sa Pilipinas na kahit nakatapos tayo, mahihirapan pa rin tayo, no, umangat ba sa buhay po. No, kayo na pong bahalang umusga. Ito po ay nakita ko po base sa maraming experience ko nang nakita. Hindi lang po si Charis, no, ang nakaalis ng hindi na nagtuloy sa pag-aaral. At 8 taon na po siyang nagtatrabaho sa South Korea. Ayan, no. Magkapatid po ito si Crisbel Makalalad, shoutout po sa lahat ng mga taga-Bulacan. Ito po taga-Bulacan, no, at kay Crisbel Makalalad ko nalaman, no, na yung ticket na yan, ayan po yung BTS concert, grabe, 18,000 niya. Shoutout po sa lahat ng mga army na bisita ko ngayon. Ito po, no, magkapatid, no, parehas pong nakapag South Korea rin, no, magkapatid na naman. Isipin niyo yung mga kababayan, no. Ito mahilig din to sa K-pop po, no, si Miss Kim. Ayan, no, at kababayan ko to from Olongapo City. Shoutout po sa lahat ng mga taga Sambales. Taga dyan po ako pero dito na po ako naninirahan sa Makati for 7 years. Ito naman po from Isabela, no, kanina taga Norte. Ito naman sa kabilang parte ng Norte. Yan from Isabela, Ulysses, alam po, no, na halos 5 taon na rin na nasa South Korea po. Okay, na dating nagtatrabaho sa Mall of Asia po. Online student, marami po kaming online student na nasa South Korea. Ito po sila mga kababayan. Ito, nakadalawang balik na rin po. Okay, ito po, no, magkapatid nito. Parehas pong nasa South Korea na rin. Mga estudyante ko po itong online. Ito na naman magkapatid, no? Yan. Baka may mga nanonood ako magkapatid, ha? Isipin nyo na lang kung bakit silang dalawa or magkakapatid talaga umaalis. Ito po, dati nagtatrabaho sa Jollibee, online student din, driver din po ito, no? Online student din, at ito po, no, nakakatuwang magkapatid. Mga kababayan, itong dalawa na to ay masasabi kong napakaswerte, napakapalad po, no? Na of all of our student, 5 araw nag-aral, ha, 5 araw lamang kasi wala na po talagang oras
sabi ko nga po suntok sa buwan para makapasa sila. Pero mapalad po na makapasa sila sa exam. Mga kababayan, ng exam po kasi no ay 1 to 40 points, no? At yung time na nag-exam po sila ay 20 points ang ano po, no? Ang passing score, no? Hindi ko sinasabing magaling kami o magaling sila, siguro talagang natsambahan yung exam. Pero mga kababayan, sana po wag po natin paasa no sa patsamba-tsamba yung exam. Lalo na po ngayon, ang passing score ay bahagyang tumaas. 22 points na po dapat, no? Yan. Paano nila natsambahan yung exam, mga kababayan? 1 to 40 points sa isang tanong po, no, ay laging may apat na tanong. Ang tawag sa klase na exam na to ay multiple choice, no, na kung saan pag may tanong, pag hindi mo alam, pwede mong hulaan dun sa apat okay, na pagpipilian po. Aminin ko sa inyo, sa tagal ko sa industriya, mahigit 10 taon, marami na rin naman nakapasa na tsumamba sa exam. Okay, pero still proud ako sa magkapatid nito. From Davao City, maayong hapon po, maayong gabi pala na sa lahat ng mga viewers natin from Mindanao, no. Yan, ito from Rizal, no. Kanina baka napansin nyo ito o nakaalis siya sa pangalawang pagkakataon, si Miss Rosalie Salcedo. Kung mahilig kayo sa Korean drama, Korean movie, no, yung mga pinagshootingan ng Korean drama, mapapasyalan nyo po sa South Korea. Itong estudyante ko na si Francis Pajarillo, mga kababayan, no, hindi ko ito makakalimutan kasi isa po ito sa kinumpronta ako. Sabi niya sa akin, "Sir, mapapasa ko ba yung exam? Hindi naman ako magaling nung ako ay nag-aaral nung high school elementary, sir." Okay, sabi ko kay Francis, hindi ko kailangan na matalino magaling sa eskwelahan dito. Kailangan po natin ay tiyaga, maglaan ng oras. Okay, alam ko hindi tayo pare-pares ng intellect, pero mga kababayan, marami na po akong nakita na simpleng tao na nagsabi sa akin hindi magaling daw sa school, pero nasa South Korea na po, mga kababayan, no? Okay, at ayun nga po, nakapag South Korea si Francis Flores Pajarillo from Quezon City, dating cellphone technician sa Green Hills, San Juan. Ito po si Beverly, estudyante ko, nandun yan sa dulo. Okay, yan mga kababayan, speaking of 5 days kanina, okay, ayun po, ulitin ko ha, yung dalawang magkapatid, 5 araw nag-aral, nakapasa. Okay, pero hindi ko po sinasabing 5 araw lang kayo mag-aral, mga kababayan, no? Etong estudyante ko from my hometown, Olongapo City, hindi 5 araw ha. 5 taon bago napasa yung exam. Ulitin ko lang, mga kababayan, hindi po tayo pare-parehas ng intellect dito. Hindi rin po tayo pare-parehas ng ginagawa sa buhay araw-araw, no? Etong si Frederick ay nilapitan ako dito na sa Makati. Sabi niya sa akin, no, "Sir, hinahanap kita sa Olongapo, wala ka na pala dun sa pinapasukan mo." Mga kababayan, bago po ako nagkaroon ng sarili kong center, yan, ako po ay nagtrabaho sa iba-ibang center po, no? Yan, at 3 center po ang napasukan ko. Naging inspirasyon ko po ang lahat ng yon. Kaya po nung nagkaroon ako sa sariling center, binigay ko yung best ko. Kaya siguro tayo ang number 1, no, sa buong Pilipinas. Balik tayo, mga kababayan, no. Sabi niya, "Sir, tulungan mo naman ako. Mag-e-exam ako ulit, pang-4. Ibig sabihin, mga kababayan, 3 beses na po siya, no, bumabaksak sa eksaminasyon. Okay? At sa pang-4, gusto niya sumubok ulit. Winelcome ko po siya sa center ko na dito, no, sa Makati, at tinulungan natin siya ulit. Pero sa pang-4 na pagkakataon, bumaksak pa rin sa exam. Mga kababayan, ang eksaminasyon po ay 1 beses lamang sa 1 taon. Pag na-miss nyo po ito, maghihintay po kayo ng another 1 year. Kapag bumaksak po kayo, maghihintay po kayo ulit ng another 1 year. Now, pwede naman pong bumaksak-baksak po, pero wag naman sana madalas pong bumaksak-baksak lagi, mga kababayan, ha? Okay, check ko lang po yung quality ng aking presentation, mga kababayan. Okay, pa-hold lang po. Okay, shoutout po, no, sa mga taga Zambales muli. Alright. Check ko lang ko yung quality ko, no? Okay. Yan. Anyway, sa mga kababayan, ito nga po si Frederick, no? Nung nangako siya sa akin na sa pang-5 take niya, okay, ay mag-exam siya ulit. Kaya siya bumaksak sa pang-4, no? Nagtatrabaho siya sa Unilever Makati, no? Unilever Manila. Wala daw siyang day off at 12 oras ang pasok. Paano nga naman siya mag-aaral?
Okay, at yun po, nangako siya sa akin panlima at sa panglima po napasa niya na exam. Pero mga kababayan na hindi pa natapos yung kalbaryo niya doon. Alam niyo po, no, bumagsak siya sa medical. At tinawagan ako kaagad syempre, no. At ang problema niya ay may spot sa baga. Ang protocol ko kapag may spot sa baga, sinasabihan ko po mga kababayan na magpa second opinion po. Okay, sa kanya second opinion, meron pa rin, kita pa rin yung spot. At sa third opinion po mga kababayan, meron pa rin. Kung kayo po yun, no, 4 beses bumaksak sa exam, 2 beses bumaksak sa medical, or 3, siguro baka mag-give up na kayo, pero hindi po siya sumuko. Mga kababayan, siya po ay naggamot ng kanyang spot sa baga, tuluyan po na clear. Mga kababayan, sana wag niyo pong tularan, no, si Frederick na 5 beses mag-exam bago makapasa. Pero pwede natin tularan yung pagiging ano po niya, no, determinado. Okay? Sa pagkukurya po. At ayun nga po mga kababayan, nung sinend niya sa akin yung picture na ito, okay, talagang medyo naging emotional po tayo mga kababayan. Sobrang proud po ako dito, no? Na sana ganun din tayo, no? Tingnan niyo po tong Korea, no, na talagang ano. Syempre certified millionaire na po si Frederick po from Olongapo City po, no? Yan na ito, magkaibigan to no, si Miss Rema Espina from Marikina at ito from Bulacan. Alright, ito magkakaibigan. Janitor po. Janitor to. Janitor at janitor po yan sa SM Mega Mall. No, na pare-parehas na pong nasa Korea. Ito magkakatrabaho po. Na pare-parehas na rin pong nasa South Korea. Isipin nyo yan. Ha? Mga kababayan, kahit professionals, accountant, no, teachers, marami po yan. No? Ito po, nurse, meron po. Engineers, meron din po. Mantaking nyo, napakagandang tinapos pero nag-Korea po bilang factory worker. Sana po wag niyo pong langin yung factory worker sa South Korea kasi nga po, no, iba po talaga yung sahod po, no. Yan, isa sa pinakamagaling kong estudyante si Mary Joyce Castro. Okay, nakamakailan pinerfect ang exam sa Korea. Okay, for ano po, no, checking ng fluency ng kanyang Korean. Malamang mas magaling na to sa akin at doon na rin po niya nakilala yung kanyang asawa, no. Mga kababayan, marami pa akong kwento. Okay, pero hindi ko na po ikikwento lahat. Ito po yung ano, yung wala pang pandemic. Marami pa po yan, hindi na magkasya lahat yan. Okay, muli po mga kababayan, ito po si Teacher Roland, Teacher Jologs. Ayan, no, kung dito pwede nyo naman i-type yung Teacher Jologs po. Mas kilala po ako sa pangalan ganun, no? Yan, libo na po ang natulungan ng inyong lingkod po. Alright, to follow me on my Facebook, nasa na akin yung Facebook po. Ayun, no? Yan. I-follow nyo po ako, no? Di ko lang alam kung nakikita. I have, siguro, ano na, okay? Di ko nga alam bakit nawala yung followers dito, no? Nasa 50,000 or 60,000 followers na ako sa aking Facebook, no? Okay, sana kayo naman yung susunod kong matulungan po. Nagsimula ako magsalita ng Korean 2004 po. I've been teaching Korean language for 17 years na po, no? At puro Korean affiliated po talaga yung naging trabaho ko bago po ako nagkaroon ng sarili kong center po. Mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako nakapag-Korea po ba ako, no? Ito po yung istorya, no? Ang EPS Korea Philippines o yung gobyerno at gobyerno ng Korea, gobyerno natin, gobyerno ng Korea, yung kasundo na to, matagal na po, 2005 pa po. Itong kumpare ko ay mapalad na mapasama sa unang batch na kapag Korea po ito. At ako po ay ginabayan niya, no, para mapabilang sa second batch. Tama po. Okay, that was 2006 po. The second batch, no. Yung unang batch po ay wala pang 1,000 yung malis. Second batch medyo marami-rami kami noon. Okay, at pinalad naman po tayo makapasa at papaalis na po mga kababayan. Pero mga kababayan, bukod sa dapat mapasa exam, dapat okay ang medical mo. Okay, nung nagpa-medical po ako mga kababayan, no, yun po yung malungkot na bahagi ng aking kwento, hindi ko po napasa yung aking medical. Nagulat po ko na meron na pala akong hepatitis B. Isang sakit po na walang lunas mga kababayan at syempre bawal na bawal po, no? Sa maraming aspeto ng trabaho. No, labis po ako nalungkot, pati syempre yung kaibigan ko, excuse me, at aking nanay po ay nagulat, no, kasi nanay ko nurse alam niya may vaccine ako pero napagtanto ng nanay ko na ay baka daw hindi niya ako nabigyan ng booster shot. So sa makatuwid po, hindi po ako natuloy sa Korea. Paalis na lang po ako, no? Anyways, mga kababayan, ako po ay nagtatanong bakit sa dami-dami ng sakit, sa dami-dami ng tao, ako pa. At bakit hepatitis B pa, no?
Yan, siguro nga mga kababayan, kung ako'y natuloy noon, malamang wala po ako sa inyong harapan o wala po ako sa inyong pinapanood ngayon. Siguro nga mga kababayan ay tadhana ko na po ito, no? Siguro nga parang sakripisyo yung aking pangarap para pala makapagpatupad pa ng libong pangarap po mga kababayan, no. That happens po 2006, no. 2007 may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean. Sila po ay mga negosyante, okay, at marami po silang negosyo. Ako po nag-handle ng negosyo nila, no. Again mga kababayan, ito po yung aking Facebook account at kung gusto niyo akong makitang nagtuturo, okay, yan, meron po akong YouTube channel, no, na hindi na po ako naging aktibo ng 1 taon mahigit. Okay, ayan, mahirap mong gumawa ng content, ginagaya lang. Okay, ayan, kaya nakakainis lang gumawa ng content. Hindi na ako nagtuloy. Okay, ayan, pero makikita niyo naman ako magturo diyan, no. Mga kababayan, expertise ko yung exam. No, kaya naman po marami na tayong naipasa at natulungan makapagtrabaho sa South Korea. Libo na nga po. Talking about passers, libo-libo na rin po natulungan natin pumasa, no? At ito po yung aking TikTok account mga kababayan, no? May sarili po tayong website. Ito po ay special, no, na ako lang ang meron sa buong Pilipinas na kung saan bago po mag-exam ang mga estudyante namin sa DMW, sila po ay dumadaan sa maraming practice exam na kami na rin po ang nagmo-monitor para malaman kung ano po ang progreso nila o ano ang paghahanda na ginagawa po nila. Okay, sa tulong ng gabay po ng ating expertise sa exam, no? Tanda lamang po mga kababayan, hindi po ako recruiter, hindi rin po ako agency. Ako po ay review center na meron na pong 11 branches nationwide. At ang pangalan ng aking review center ay pangalan ko rin. Okay? Hindi po kung anong inimbentong pangalan na lang. Para alam niyo po mga kababayan na meron pong may-ari ng review center na ito, meron po nagagabay sa inyo at meron po kayong hahabulin. Ako po, no? Si Roland Flores nga po, no, mga kababayan, no? Siguro hindi naman po magiging matagumpay at aabot ako ng 11 branch kung ako po ay may ginagawang mali o hindi po ako sumusunod sa batas. Sumusunod tayo sa batas po at kayo na pong bahalang mag-check ng dokumento ko sa lahat ng branches ko po, no? Lalo na sa mga main city gaya ng Cebu, Davao at dito po na hindi po biro magtayo, okay, ng negosyo sa Makati City po. Mga kababayan, EPS, ano nga ba ito? No? Kailan nagsimula? Yun nga po 2005. Hanggang ngayon ay tuloy-tuloy po ang employment permit system, ang kasunduan ng Korea at ang gobyerno po, no, ng Pilipinas po. Ang problema ng South Korea mga kababayan ay kulang na po talaga sila ng manggagawa, kaya po hayagang kumukuha po ang gobyerno ng Korea ng manggagawa, hindi lang po sa Pilipinas ha, sa iba-ibang bansa po. Okay? Pero mga kababayan, dapat daw po, no, yung gobyerno o yung bansa, okay, na nagpapadala sa kanila, maging responsable yung gobyerno ng bansang nagpapadala sa kanila sa pagpili at pagpapaalis po, no? Yan, shortage of human resource po ang problema ng South Korea. Kaya ito naman si South Korea mga kababayan ay nagpapadala po, no, ng exam sa Pilipinas. At ang naghahawak at nag-aayos asikaso ng exam na ito, walang iba kundi ang gobyerno nga po natin. Mga kababayan, dapat mapasa nyo po yung Korean language exam na yun nga po ang aking specialty, no, at expertise. Mga kababayan, simula at nakita nyo po hanggang sa mahatid ko po sa airport, no, yun po ang serbisyong ginagawa ko po sa mga estudyante ko, no. Mga kababayan, pag napasa nyo po yung dalawang exam na yon, yung Korean language test at yung medical exam, kayo po ay magiging ganap na aplikante. Sa makatuwid mga kababayan, wala nga pong recruitan dito, wala pong apply-applyan, wala pong agency. Dapat mapasa mo po yung Korean language test at yung medical exam para maging ganap kang aplikante. Kapag po nakapasa ka na noon ang iyong resume, no, sa tulong po ng aming center, tutulungan namin kayo gumawa ng electronic resume na sinisend po kapag kayo'y nakapasa sa Korea. At dito po sa Human Resource Department ng South Korea for Foreign Workers, nagpupunta ang mga employers or factory owners para mag-hire ng factory workers po. So ulit, wala pong recruitan, wala pong apply-applyan, wala pong agency. Kung gusto niyo po makapagtrabaho sa South Korea, dapat mapasa niyo po yung exam. Na mga kababayan, dumadami na po,
no, ang kinukuha sa South Korea na dati pong 3,000, ngayon po ay halos pumalo po ng 7 to 10,000 per year. Napakaganda po ng pasok po ninyo sa generation ninyo kasi yung panahon ko po, narinig nyo na may sinabi ko, 1,000 lang nung una, then 1,500, then and so on, 3,000, at pero after pandemic, medyo dumami na po. No, tiwala pa rin po sila sa kakayahan ng mga Pilipinong masipag, matyaga, maaasahan, pero ulitin ko lang mga kababayan, hindi po kayo makakapili ng mapapasukang trabaho. Random po. Ano man ang experience nyo, depende pa rin sa mag-hire na kumpanya sa iyo. Okay, maaari ka mapunta sa paggawa ng bakal, plastic, papel, karton, electronics, garments, tela, food. Mapunta ka sa farming, sa livestock, sa construction working, okay, at shipbuilding, paggawa ng kahoy o furniture. Okay, at ang pinakabago po, sana nga po magbukas na o magsimula na, hotel and restaurant po. At marami pa daw pong magbubukas dahil po sa problema ng Korea nga, no? Nakulang na po sa populasyon o tao at ganun din sa manpower po mga kababayan, no? Okay, pero makakasigurado tayo na maayos ang ating tirahan. Alam niyo po, pag hindi maayos ang binigay sa inyong tirahan, pwede pong kayong magreklamo at lumipat ng tirahan or kumpanya. Okay, mga kababayan, halos lahat naman ng estudyante ko ay libre sa tirahan. Huwag lang po talaga kayo mapunta sa mga main cities kasi makikita naman sa kontrata may kaltas po kapag sa main cities kayo napunta, no? At ang pagkain, kalimitan naman po mga kababayan, libre ang tanghalian, sana pati hapunan at almusal. Nasa ibang kontrata ng mga estudyante ko ay nakikita ko naman. Araw-araw kayong parang naka-buffet, no? Mga kababayan, ang sahod na nga po sa South Korea ay 89,000 pesos. Ito po ay halos sa 2 milyon won. Kaya naman pag nag-withdraw ka, ganito karami. Okay? Mantakin nyo, isang simpleng nagtatrabaho sa call center, no? Sa admin po si Miss Kate, no? Yan, at ang layo ng trabaho niya, no? From admin to factory worker. Kasi nga po, mas malaki ang sahod. Mas pinili niya magtrabaho sa South Korea. Sa sahod niya ditong 25,000 na animoy parang naging 4 na beses yung sahod niya. Kayo po kaya, no? Pipiliin nyo rin po bang sumahod ng ganito? Minimum salary ito, ha? Pumapasok siya ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at ito po ay yung taon 2022. Alright, ito rin po, minimum salary. Ito nga po si Ulysses Alam na dating nagtatrabaho sa Mall of Asia. Simpleng nag-aaral ng kolehiyo para mabigyan ng magandang future ang kanyang anak, isang batang ina from Taguig. Okay, na nag-aaral pa lang, nung nakita niya to, talagang hindi po siya nagdalawang isip subukan. Nung papaalis siya, no, para sa kanyang anak, hindi na rin siya nagdalawang isip. No? Yan, first year college at wala pong work experience. Isa sa pinakabatang natulungan natin, 19 years old. Shoutout po sa mga viewers ko ngayon, no, na 18 and 19 years old po. Okay? Simpleng tindera. Ayan. May mga bisita ba akong tindera ngayon? Ayan, shoutout po sa inyo. Comment na lang po kayo sa ating comment section. Okay? Baka meron tayong Okay, ayan mga bisitang nagtatrabaho as tindera. Ayan, salamat po. Okay. Saan ba yung dulo ng ko? Okay, ayan, no? Anyway, sa mga kababayan, okay, ayan, no, dati, tingnan nyo naman gumanda. No? Si Miss Yumi po, from Las Piñas. Shoutout po sa mga bisita ko from Las Piñas. Ito po, from Pangasinan. Okay, baka may bisita rin tayo mga from Pangasinan. Tingnan nyo po yung sahod niya, no? At kung makikita nyo po ito mga kababayan, no, meron siyang 2.7 million na sahod, pero natanggap niya 2.5 million po. May kaltas. Saan napupunta yung kaltas? Mamaya sasabihin ko po kung saan napupunta. Simpleng driver ko. Okay, driver ko. Driver namin, alright? Ayan, no? Nangarap po, syempre, no? Yan, pero bago ko siya naging driver, during pandemic ko po siya naging driver, no? Okay, si Alvin Lareno from Mindanao. Shoutout po muli sa mga taga Mindanao, no? Dati po itong namamasada ng multicab, no, sa Davao, no, naging rin po, habal-habal driver at naging collector ng small lottery lotto bago ko siya naging driver. Ayun po, no, yung kanyang regular na sahod sa South Korea. Pag ganito po, may 2 oras na overtime, mga kababayan, no? Okay, simpleng magsasaka. Ayan, may mga ba ako? Bisita na magsasaka. Yan, kahapon po may magsasaka akong hinatid. Kahapon ba? Yes, no, kahapon nga po si Jessie Rubia, no, magsasaka lang siya, no. At ito nga po, pagdating sa Korea, nag-adjust siya ng onte, pero
sulit naman, no? Ito po ang sinasahod niya po, halos monthly. At yun po yung kanyang payslip, mga kababayan. Na may mga bisita po ba ako nagtatrabaho sa mall? 41 years old na si Eric ngayon. Okay, yan, nagtatrabaho po si SM Makati. Mga kababayan, paglabas ko, SM Makati na po. Malapit lang tayo sa SM Makati. Kaya madalas kaming magkita ni Eric na dating salesman, no? Okay, sa SM or sa mall, mga kababayan. Shoutout po sa mga nagtatrabaho po, okay, sa mall. Alright, shoutout from Alaminos, Pangasinan. Ayun, no? May tindera rin tayo. Okay, shoutout po sa lahat ng LGBT. Ayan, lalaki, babae, bakla, tomboy. Naku po, marami na akong nakitang umalis. Tomboy, marami na akong tomboy na umalis. Marami na rin pong Becky na umalis na kayang-kayang trabaho. No? Saludo po ko sa inyo. Itong mga LGBT na to masisipag. They never fail. No? At sobrang tatapang. Naniniwala ba kayo dyan? Shout out paano naman? Comment naman sa LGBT natin. Ito po, si Bernard, ang tawag ko dito si Berna. Okay. Ayan, na kayang-kaya yung trabaho. Mga boys, napunta siya sa hulmahan ng bakal. Bilib na bilib ako dito kasi sabi ko, Bernard, paano mo kinakaya yung trabaho mo? Nasa bakal lang ka pala. Sir, nagbubuhat daw siya ng sako-sakong kopra sa probinsya po. No? Ayan. Anyway, sa mga kababayan, ito simpleng staff ko po. No? Yan, ito po, branch ko po ito sa Davao. Okay? Ayan, at alam nyo po, pasahod ko dito, 8,000 monthly. Tingnan nyo naman, from 8,000, ito po ang sahod niya sa South Korea. No? Grabe, no? Yan ngayon po ay breadwinner na daw siya. Okay? Yan, at nagpapatayo na siya ng bahay niya po. Okay? Yan. Ito po mga kababayan, no, si Dane Balaba na grade 3 lang ang natapos. Okay? Mantakin niyo po grade 3 lang ang natapos. Sa makatuwid po mga kababayan, hindi man na tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Okay? Pwede pong mabago ang buhay natin, no? Kanina yung janitor na binanggit ko, no, 3 sila. Yung isa po doon hindi rin nakatapos ng high school. Ito po hindi nakatapos ng elementarya. Pero nakakatuwa, tingnan niyo po ang sahod niya, 20 days, 142. Yan. Bakit ganito kalaki? Nag-holiday po. Siyempre, pag holiday, double pay sa South Korea po. No? Shoutout po sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Silipin nyo to. Tignan nyo po ito. No? Baka, no? Makatulong to ng malaki. Mga kababayan, ito hindi to holiday. 149 Hindi ko po inimbento ang payslip na yan. Ito, dating OFW na yan Sa Middle East po siya. No? Sabi niya nga, ang layo daw na sahod niya. Okay, nasa 30,000 lang sahod niya sa Middle East Pero ganito mga kababayan na sahod walang day off. Okay, mga kababayan, kaya nyo po kayang magtrabaho ng Monday to Sunday. Pero ganyan na sahod. Kakayanin po ba? Comment na lang po kayo sa comment section. Okay? Ito po, from Island of Catanduanes, yan, Quezon Province. Yan, ito rin, wala ring day off. Okay, ang laki na ng lupain nito sa Island of Catanduanes. Okay, mantakin nyo Pag-isipan nyo hindi kayo pwedeng tumanggi kung ano ang trabaho ninyo, dapat yung gawin. You don't want to disappoint, okay, your boss. Lalo na Koreano, iba po sila, Okay, sana kayanin nyo. Kakayanin po ba? Para sa pamilya, para sa sahod na ganito. Ito po mga kababayan, nag-iiyak. Gusto nang sumuko. Call center agent for 7 years, pagdating sa Korea, nabigla po siya. Napunta po siya sa pinakamahirap na trabaho, boys. Lutuan ng bakal, metal molding. Okay, wala po siyang physical activity. Nagtatrabaho siyang call center agent, may kausap lang, nagsasalita lang, uwi sa bahay, papasok ulit, ganun po. Hindi siya nagbabasketball, hindi siya nag-sport, hindi siya nag-gym. Kaya pagdating sa Korean, talagang nabigla yung katawan niya. Okay? Gusto niya nang umuwi 1, 2, 3 araw, 1 linggo. Nag-iiyak sa amin, sabi namin, tiisin mo. Pinili mo yan. Pero mga kababayan, nung nakita niya yung sahod niya na 1 buwan, okay, napawi yung pagod niya. No? At atong kasabay niya, yung katabi niya, nakatabi ko, di ba? 2 sila. Yung katabi, nagulat siya. Okay, magkano sinahod mo? Wala pa pong 100,000. Ang ibig sabihin, yung kumpanyang napuntahan niya, mabigat man, malaki yung sahod. Tatanungin ko po kayo ulit, no? Kakayanin nyo din po kaya.
So sa lahat po ng mga estudyante namin ngayon, talaga sinasabihin natin, be physically ready. Bukod sa mental po, no? Ayan, kailangan physically, mentally and physically ready po talaga sa South Korea. Ito po, nakapagpatayo ng bahay, no? Simpleng salesman sa Cebu. Okay, shout out po sa mga bay natin diyan. Bay day, no? Sa Cebu. Mayong gabi ba? Okay, simpleng salesman, no? Grabe, wala pang isang taon nakapagpatayo ng bahay. Titignan niyo yung sahod, di ba? At occasionally mga kababayan, no, kapag holiday nga po, ito 30 days ang pinasok, inabot siya ng 186, no. So yun lang po mga kababayan, no, patungkol sa sahod, patunay, no, na nakadepende po talaga sa overtime, no, yung inyong sahod. Pero again, no, be ready physically po. Okay, yun nga po mga kababayan, nakita nyo naman, no, na kahit hindi nakatapos, nakapag-Korea at sumasahod na malaki, kahit walang work experience, no, sumasahod po at maari pong mabago yung buhay nga po, no? Yan at ano man ang inyong trabaho, kung kayo po yung magsasaka, tambay, okay, construction worker, security guard, wala pong kaso yan. Pero magtsatsaga kayo ha na ipasa yung exam. Okay, mga kababayan, sino po yung mga bisita ko ngayon na nagtatrabaho? Okay, yan. Pwede ko bang malaman, no? Kung magkano ang sahod mo, ano ang trabaho mo, at ilang taon ka na sa trabaho mo. Ayan, i-comment nyo po sa comment section. Magkano ang sahod mo monthly, anong trabaho mo, at ilang taon ka na sa trabaho mo ngayon. Ayan, hintayin ko po yung ating reply ng mga bisita ngayon, no? Napakahirap ng buhay lalo na po ngayon, no? Okay, ayan mga kababayan, no? At kahit na tumaas yung sahod, tumataas naman ang gastusin. Alright. Salamat po sa mga nag-comment. Ayan, nakikita ko yung mga comment nyo ngayon. 23K. Uy, malaki-laki ah. Wow. Salamat. Ano po. Good for you. Okay. Yan, per day. Grabe naman yun. Napakababa, no? 300, no? Grabe yan. Kababayan, no? Pero pinaka-worst na nalaman ko, 100 pesos, no? Pero nasa Korea na. Sa bukid. Okay. Almost 18K, 6K lang. Sales lady. Ayun, buwanan. Okay. Tindera yan, no? Okay. Yan, 350 per day, no? Yan, aircraft cleaner. Wow, grabe naman. 12K lang, aircraft cleaner. Grabe, paano pag sumabit ka sa aeroplano? No? Arawan ko 509 years na ako sa construction. No? Tiyaga mo, boss, sana dito mo ilagay yung kasipagan mo. No? Security guard, 7 years, 26. Ang laki na sahod doon, grabe naman. So, tibay nung ka-5'9". Uy, maraming salamat po. Okay. Dami ko pa. Ilan ba yung bisita ko? Marami-rami rin. Okay, halos 200 yung bisita ko. Barista na milk tea shop. Okay, ayan. No? Uy, maraming salamat po. Nag-share, no? Ito ha, mga kababayan, no? Ito po ay tunay na kwento. Alright? Si Melbert Cadalso, seaman, 10 taon. Mga kababayan, walang napundar. Okay, 3 anak nito. 35,000 ang sahod sa pagbabarko. Ang pinakamahirap sa nangyayari sa kanya mga kababayan, no? Pag dumaong na yung barko, 2 hanggang 4 na buwan natitenga bago lumayag ulit. Kaya wala pong nangyayari. Tiniis niya yung taon-taon. Alam niyo po mga kababayan, kinamusta ko to, no? Yan, at tuwang-tuwa po siya na shinare sa akin at pinakita pa yung kanyang bank account na first time niya nakahawak ng kalahating milyon. Mantakin niyo mga kababayan. Kala natin pag seaman, no, giginhawa yung buhay. Hindi pala. Hindi pala lahat. Okay? Kung hindi pa siya nag-Korea, hindi pa mababago yung buhay niya. No? Okay? Shout out po doon sa security guard. Yan, kababayan, 14-year security guard to. Mabuti na lang. Nakita niya to. Ayun po, no? Sa shipbuilding sa Korea. Isang take lang yan ha. Isa sa pinakamagagaling mag-exam sa amin, security guard. Paano pag naka-duty? Nagre-review. Okay? Yun ang advantage nyo. Shoutout sa lahat ng ka-59. Pa-comment naman sa lahat ng mga security guard po dyan. 14 years sa 36 years old. Government employee for 16 years. Kala niya, wala nang magbabago sa buhay niya. Buti na lang. Nakita niya po ito at nakapag-Korea, nakapagpatayo ng bahay, no, at ekstrang bahay paupahan at ekstrang bahay para sa nanay niya. Okay? Shout out po sa lahat ng factory worker. Okay, ito po isa sa mga milagrong nangyari sa amin nakaraang taon. Mga kababayan, 39 years old na hired pa.
19 years factory worker mga kababayan. Proud na proud kami dito kay Miss Hazel Alcantara. Pero nag-exam po siya ha, 37 years old. Kaya naman nakapasok pa siya. Himala pong na-hired po si Miss Hazel, no? Pati po yung ano namin, no? Magkasama sila sa kumpanya. Napunta po sila sa paggawaan ng delatang tuna po. Okay? Yan, no? So ito mo yung mga kwento mga kababayan, no? Mga kababayan, kung sakali man no makapag-Korea kayo, okay na po kaya yung 100,000? Okay na po kaya yung 30,000 monthly papadala mo sa pamilya mo? Sana magtabi ka ng mas marami. Hindi mo obligasyon lahat. Isipin mo yung sarili mo at pamilya mo. Itabi mo yung 70,000, ha? Okay, 30,000 padala mo. Malaki na yan. Sobra na yan, promise. Mga kababayan, pag natabi mo yung 70,000, 5 taong ka sa Korea, that is 4.2 million peso. Nakita nyo yung kaltas kanina, di ba? May kaltas. May kumakaltas sa sahod mo para maitabi at matatanggap mo yon bilang back pay. Mga kababayan, halos 2 million na back pay. Pwede na ba? Kung choosy ka pa, pangkape mo na lang, di ba? Okay, mga kababayan, no? 4.2 plus 1.8 million. That is 6 million peso 5 years in South Korea. Mga kababayan, no? Pag-isipan nyo, yung 6 million po ba makakapagpatayo na kayo ng sarili ninyong bahay? Makakabili ba ng lote, farm lot? Makakapagnegosyo ba? Uulit ka pa ba ng Korean another 5 years gaya ng mga estudyante kung lahat bumabalik po sa South Korea? Another 5 years. Mga kababayan, muli ha, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. 10 taon na po ako mahigit sa industriyang ito. CEO ng number 1 and most trusted Korean language center sa buong Pilipinas. Sa 10 taon mahigit ko na dito, 1,000 na po ang natulungan kong mabago ang buhay. Sa lahat po ng nasa tahanan nila ngayon, tignan nyo po yung anak po ninyo. Tignan nyo yung asawa nyo, baka nalulosyang na yan. Tignan nyo po yung bawat sulok ng bahay ninyo. O kaya tignan nyo yung mga magulang ninyo, mga kapatid ninyo kung wala pa kayong pamilya. Kung malayo man kayo, tignan nyo na lang sa larawan. Pag-isipan yung maigi. Kaya nga po kayo pinapaitan nito, no? Yan, ito po kasi yung kapalit, no? Ng pagtsatsagaan ninyo, bibigyan nyo ng oras at sakripisyo nyo, no? Pagdating sa South Korea. Yun nga po. Mabago po yung buhay ninyo, no? Pagdating ng araw. Okay? Pag-isipan nyo mga kababayan, no? Anyways, mga kababayan, no, bonus nagbibigay yan tuwing September. Ayan, at pag Chinese New Year din, okay? Ito yung back pay po ng isang dating gasoline boy. Tingnan nyo yung back pay ha, 1.6. Back pay lang yan ha after working sa South Korea ng 5 years. Ganyang kalaki ang back pay. Hindi po ako nagsisinungaling dyan, no? Okay, mga kababayan, 3 taon po talaga yung kontrata ninyo na extendable siya, no, for 2 years kaya 5 years. Okay, at itatanungin niyo amo ninyo kung tutuloy ba kayo or tapos na yung kontrata ninyo. Sana okay, ma-extend kayo. Okay, at sana marunong kayong mag-Korean language ha. Okay, para mas magustuhan kayo ng amo ninyo. Sa 5 years niyo sa Korea, malamang baka mas magaling pa kayo sa akin, no? Pag nagustuhan kasi kayo, marere-contract po kayo. Napakayaman na bansa, ito po yung mga kumpanya na nakikita nyo sa paligid-ligid na Korean pala at sikat po sa buong mundo, ha? Okay? Ito po yung mga pati pagpapaganda, appliances, cellphone, no, sasakyan, Korean drama, Korean movie, Korean music, Korean food. Lalo na yung napakagandang weather po na iba-iba ng paligid po. Pasyalan, no, tourist spot. Kapag Labor Day, nako, no, may bonus na naman. Parang 3 bonus eh. Thanksgiving, New Year, Labor Day. At kung masipag ka, bibigyan ka ng plaque na kahit hindi mo naintindihan, masaya ka. Alam niyo po mga kababayan kung bakit maraming pinapasok ito kahit simpleng tao. Kasi nga po walang placement fee. Wala po dito yung pag-aalis ka na, sisingiling ka ng napakalaki. Walang ganun dito. Pero mga kababayan ha, ang eksaminasyon ay 1 beses lang sa 1 taon. Siyempre, hindi naman ako magdi-deny sa inyo. Ongoing na po ang eksaminasyon ngayon. Tapos na po ang registration para sa eksaminasyon ngayon. Kaya next year na po tayo maghihintay ng susunod na eksaminasyon. Pero ang maganda dito mga kababayan, napakahaba ng panahon ninyo para paghandaan yung exam.
wag na wag yung papasukin ito bago ang exam, no? Panigurado, hindi nyo po mapapasa agad yung exam. You need at least, no, 6 months or more in preparation sa exam, no? Yan, yun po yung may papayo ko as expertise po dito sa exam, no? So, willing to wait po ba? Okay? Yan, hindi po ito mabilisan na pagkatapos mo umattend sa akin, bukas aalis ka na. Kung pwede lang eh. Pero hindi ganun. Okay? Yan, mga kababayan, nakita natin yung iba, hindi naman kalakihan ng sahod kasi walang overtime. Yung iba naman, umaayaw kasi napapagod sa overtime. Ano nga ba talaga? Okay? Mas maganda kung mapagod para isahan na lang, di ba? Yung trabaho, hindi po madali. Sa sahod ka man laki, yes, pero hindi madali. Tandaan nyo po yan. At lalong-lalo na mga kababayan sa mga female aspirants. Mga kababayan, no? Yan, sa mga boys, pag napasa po natin yung exam at yung medical, I'm giving you 100% assurance na makakapagtrabaho ka sa Korea. Pero girls, sa inyo hindi po 100%. Alam niyo po girls, dati 1 to 3%. Sa 100 na aalis, 1, 2, 3 babae lang. Pero ngayon, napakagandang generation po ninyo. Nakakita na po kayo, 20, 30 mahigit. Baka sa susunod, makakita na ako 40. Alam niyo po girls, no? Ngayon po, nare-recognize na ng mga Koreano na kaya naman pala ng mga females ang trabahong panlalaki. Kaya kahit papaano, dumadami po yung sa girls. Pero girls, yung terminology na gagamitin ko po ay subok lang. Wala po akong garantiya sa inyo. Okay? Kahit mapasa nyo yung exam at yung medical ninyo. Unlike sa boys, sigurado po tayo, no? Na makakaalis. Mga kababayan, sino po yung may mga passport na? Congratulations kung may mga passport na kayo. Wala na kayong iintindihin kundi, okay, yan, mag-prepare na lang po talaga sa exam. Paalala ko lang, sa wala pang passport, kailangan yung passport pagdating ng registration sa exam. Okay? At syempre may bayad po yung exam, Ayan, picturean nyo po ito. Mga kababayan, sa registration ng exam, syempre gagabayan namin kayo, tutulungan po namin kayo, hindi po namin kayo papabayaan dyan, Okay, basta sama-sama po tayo sa center, Pupunta kayo sa center, doon kayo i-assist during the registration po, no? Yan, pero hindi kayo makakapag-register sa exam, no? Kung walang passport. Pero may passport o wala, pwede ka naman na mag-start, no? Mag-aral, no? Sa review center natin. Siyempre, mag-aral tayo magbasa, okay, magsulat, magbasa, okay? Importante matuto tayo magbasa kasi nga po yung exam po natin, no? Ay tawag dito, no? Korean language po talaga. Mga kababayan, ang aking center po ay 7 taon na po, no? At ang inyong lingkod ay mahigit 10 taon na sa industriya nito. Dati nga po ako nagtatrabaho sa center. Sa ibang center, no, may mga napasukan akong center, naku, 25,000, 12,000, 15,000, 9,000. Tapos sa nakakalungkot pa, pagkatapos mo mag-aral, bahala ka na sa buhay mo. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magalit. Diyan po ko galing. Okay, sa mga ganyang kalakaran. Okay? Kaya nung ako po'y nagkaroon ng sarili kong center, okay, binigay natin yung best. Mga kababayan, this is 8,000 pesos one-time lifetime payment. Mag-exam ka, bumaksak ka, pwede ka mag-aral ulit, mag-review ulit nang wala ka nang babayaran kasi isang beses ka nga lang po magbabayad. Okay? Hindi naman po 8,000 kagad ang bayad. Ang down payment po natin is 3,000 pesos po. Okay, meron tayong face-to-face, meron po tayong online, depende po kung mas malapit po ang inyong branch sa inyo, Okay, yan. Iyan po, no? Aking pong ma-justify na we are teaching 120 plus hours. Okay? Yan, ma-justify ko o mapapatunayan ko po sa inyo. Hindi kaya ng iba, walang patunay. Okay. Anyways, mga kababayan, no, 3 libro ang kasama nito. 3 libro, may uniform pa. Okay? At ang nagbayad ka ng 3,000, pwede naman po siyang installment, no? Meron po tayo sa Bangkal, Makati City. Meron po tayo sa Davao City. Meron po tayo sa Cebu City para sa face-to-face. Meron po tayo sa Sorsogon. Meron po tayo sa Calamba, Laguna. Meron po tayo sa Digos, Davao. Meron po tayo sa Sibulan, Dumaguete. Meron po tayo sa Monumento, Caloocan. Meron po tayo sa Cubao City. Quezon City, ayan. At Bacoor, Cavite for Cavite po. At ang pinakabago kong branch, San Fernando, La Union, mga kababayan, no? Pero
mag-e-exam kayo dito po talaga sa building na yan. Okay? Yan, kaya luluwas kayo ng ano po, ng Maynila. Huwag kayong mag-alala ha sa mga magiging estudyante namin. Kapag mag-e-exam kayo, pwede naman kayong makituloy sa opisina ko dito sa Makati. Pero sir, ang tanong, ano ba yung examination? Okay, ito po sample ng exam mga kababayan. Sa exam, wala pong translation. Wala pong translation mga kababayan, no? Korean lang po talaga. Ang tanong nito ay nagtatanong ng patungkol sa bagay. Okay, mga kababayan, no? Okay, yung dalawang libro, no, ay merong pong 300 bagay. Kailangan nyo pong sauluhin yon. Okay? Yan, sana masaulo nyo yung 300 bagay para masagutan nyo po ito. Gaya po nito, no? Ano po ba yung nakikita natin, no? Kalendaryo. Araw-araw po ba nakikita? Yes. Maaring mag-iba yan. Maaring lamesa, upuan, desk, okay? At computer, bag, pera, passport, relos, sinturon, pantalon, maaring martilyo, okay? Screwdriver, no? Barena, welding, okay? Welding rods. Yun po, no? Sa libro po na ibibigay namin, kailangan nyo po talagang sauluhin yung 300 salita para masagutan ito. Pero huwag kayong mag-alala, no? Patungkol sa bagay, no? Naku po, mga kababayan, no? 5 beses naman lalabas sa exam halos. Okay, kaya may 5 points advantage. Parang sinasabi ko mga kababayan ha, ang tsatsagain nyo po dito ay magsaulo ng maraming salita. Baka may mga ilang salita na kayong alam ha, na Korean word. Subukan natin ha, sa lahat ng mga nanonood, tignan natin baka may alam na kasi kayong Korean word na lumalabas sa exam. Tatanungin ko kayo, ano yung tawag sa pagkain ng Korean na maanghang na ginawa gamit ang Chinese cabbage? Ayan, tingnan natin baka may sumagot eh. Titingnan ko yung chat section. Jaryo and meat. Ayun, no? Ang galing, no? May sumagot ka agad. Okay. So, parang sinasabi nyo na alam nyo yung word na yan, na lumalabas sa exam. So, sa 300 salita, -1 na po. Okay. Yan, isang tanong pa ha. Tingnan natin, baka may alam na rin talaga kayong Korean words. Ano pong tawag sa inumin ng Koreanong nakakalasing na kulay ang bote ay kulay green? Ayan. Ano kaya yun? Tingnan natin, baka alam po ng mga manonood natin. Ano pong tawag doon sa inumin ng Koreano na kulay green ang bote na nakakalasing? Di ba? Alam nyo, di ba? Tingnan nyo, ang dami. Malamang, ayan, nagkokopyahan na lang, kinopya na lang. Okay. So mga kababayan, yung bagay po lumalabas. Yung soju na yung kimchi, nakikita ko sa exam yan. Okay? So yun nga po, no? At hindi lang po bagay ha, meron pong patungkol sa lugar. Sa lugar, 30 words lang eh. Okay? Yan. Meron din patungkol sa pagbibilang. Ito, 1 point. So sa bagay, 5 points. Sa lugar, isa. Then ito, no? Another 1. So 7 points. Ang passing score, 20 ha? 22. Alright? Mga kababayan, ang pinakamarami no, sa Korean ay verb. Okay? Yan. O sa examinasyon, nasa 500 salita o words. Mga kababayan, sa katunayan po, yun nga po, no, magsasaulo kayo ng 1,000 salita no, para maipasa yung exam. So ngayon alam nyo na no, na kahit simpleng security guard, magsasaka, okay, professional man o tambay, napapasa yung exam. No? Kasi nga, tsatsagain, magsaulo ng words. Okay? So yun po, no, yung tatandaan natin na tsatsagaan. No? Yan, last season, kami po may pinakamaraming passers at sana po ma-break ko po itong record ko ngayon. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kahit anong center. Yan, pasintabi sa inyo. Okay, sa lahat ng nanggagaya. Hindi po ako tumitingin sa inyo. Yan, gaya po ng ginagawa nyo sa akin. Alright? Kinukumpit ko lang ay ang sarili ko lagi. Okay? Yan. Tayo po ay magkikita-kita sa finish line kung ilan po ang natulungan po ninyo. Okay? Ayan. Sobrang dami pong gumagaya sa amin mga kababayan na hindi namin mapigilan, lahat yata ay nakatingin sa atin. Right, sa mga kababayan, okay, pag napasa nyo po yung exam, sana okay ang kalusugan ninyo. So dalawa po ha, Korean language test at yung ito nga po, medical exam. Yung ire-recommend akong medical clinic,
magsi 7 years na namin partner, no? Yan, at ang bayad doon ay 1,200 lamang. Okay? Yan, at sana wala po kayo ng mga problemang ito, ha? Yan, physical defect. Okay? Yung colorblind, pwede natin gawa ng paraan. Putol ang daliri sa kamay, yung ganito. Okay? Hindi po pwede, ha? Sana wala kayong tuberculosis, kaya ingat po, no, sa laging dapat nakamas. Okay? Yeah. Sana wala kayong pilat sa baga. Yung spot sa baga, kaya pang gawa ng paraan. Severe scoliosis, hindi po pwede, ha? Ito nga po yung HEPA B. Siyempre yung HIV/AIDS, hindi talaga pwede. May high blood ka, hypertension, okay pa yan eh. Magagawa pa ng paraan eh. Okay, sa mga broken-hearted, sa Korea na po kayo mag-move on po, no? Okay. Anyways, yun po, na meron naman pong medical clinic na partner tayo sa Visayas, sa Mindanao, okay, sa Cebu at sa Davao. Sa Luzon, meron din po tayo sa La Union, okay? May partner din po tayo dyan, kaya hindi na kayo luluwas. So pag napasa nyo po yung exam at saka yung medical, mga kababayan, okay, ayan, no? Meron na kayong account sa Korea. Dito nyo po makikita kung na-hired na kayo. Hindi nyo kailangan tumawag or pumunta sa DMW para itanong, paalis na po ba ako? Na-hired na po ba ako? I-check mo lang, no? Yan, dito sa website na yan, ilalagay mo lang yung passport number mo kapag pumasa ka sa exam, no? At yun nga po, kapag pumasa ka sa exam, pag pumasa ka sa exam, may account ka na ito at malalaman mo kapag na-hired ka na, may lalabas na kulay blue. Ito po, no, yung hired. Kapag ganito po yung status mo, dyan na yung nakakaiyak moment. At madadownload mo na yung kontrata mo, punta ka kaagad sa office mo, tutulungan ka nilang i-download yan, pipirmahan mo yan, ipapadala na, tutulungan ka namin ipadala sa Korea yan, no? Yan, gaya makikita nyo sa wall ko mamaya, no? Tapos mga kababayan, no, magre-ready na kayo ng papeles na ganito lang kasimple. Okay, hindi kayo hahanapan ng transcript of records, hindi kayo hahanapan ng diploma, okay? Hindi rin kayo hahanapan ng certificate of employment. Yun kaganda po, no? Napakasimple, no? Pero napakalaki ng sahod. Tapos po kayo po'y magte-training na sa POEA ng 1 linggo. At matapos ng 1 linggo na yan, mag-aasikaso ka na ng papeles. Okay? Yan. Ulit, tatawagan ka, ite-text ka, i-email ka, or ipopost ka ng DMW para sa final training mo 1 linggo at mag-aasikaso ng papeles po. Mga kababayan, mantakin nyo po, sa lahat po ng center sa buong Pilipinas, kami lang po yung may libreng matutuluyan kayo kapag papaalis na po kayo. Okay, ayun nga po yung final training po ninyo. Sa amin lang po ito. Ito po yung madalas itaas ng kilay sa amin ng ibang mga center, no? Yan, di ko alam kung bakit insecure na insecure. Di gawin nyo na rin po. Okay, total gaya naman kayo ng gaya. Okay. Anyways, mga kababayan, malapit lang po tayo sa MRT at malapit po tayo sa airport, no? Kaya naasikaso natin ng mahusay, maayos ang ating mga estudyante. At pagkatapos ng training mo, ibibigay na po ni Tito Boy ang iyong permit at yung certificate na nagsasabing dumaan ka sa gobyerno ng ating bansa. Mga kababayan, ayun po, no? Sana tandaan po natin, no, muli, para makapagtrabaho ka sa Korea, okay, kailangan mo munang maipasa yung exam. So dapat mag-aral ka. Alangan naman hulaan mo lang yung exam, di ba? Pag may exam, syempre aral. Alright? At ayun nga po, no? Gagabayan kita simula hanggang sa airport nga po, no? At yun nga po, expertise ko nga po yung exam, no? At maghihintay ka po, pagkatapos mong pumasa ng exam, ma-hired. It may take time, no? Kaya kung ayaw nyo naghihintay, wag po kayong mag-Korea. Lahat po ng mga natulungan ko, naghihintay po. Matyaga naghihintay. Hindi po yan nag-resign sa trabaho, ha? Para lang dito, nagtuloy-tuloy yan sa trabaho. Okay? At pag kayo'y na-hired, tuloy-tuloy naman po. Pero mga kababayan na nakakagulat, dadaan po kayo sa isang malaking gastusan. Okay? Na pwedeng umabot ng 100,000 ang gastusin ninyo kapag papaalis na kayo. Lalong-lalo na, kapag papaalis na kayo, hihinto na kayo sa paghahanap buhay. Paano kung isang kahit isang tuka kayo? Ito po yung pinakamabigat kapag nagkukurya po. Yung malakihang gastos po. No? At kasama dito yung plane ticket mo, yung pocket money mo, mga bayarin, no? Yes, mga kababayan, wala nga pong placement fee. Walang ganun dito. Wala rin naman nakasulat diyan.
Okay, walang placement fee pero gagastos ka. Pagpapaalis ka na. Papamedical ka ulit. Okay? Yan, buti wala na yung swab test. Okay? At yun nga, iiwan mong pera sa pamilya mo. Kasi nga, halos hindi ka nagtrabaho ng 2 buwan na yan. Kasi papaalis ka na, inaasikaso mo yan. So, yun po, mga kababayan, ito yung mabigat. Okay? Yan ang tanong ko, no? Kakayanin po ba, no, yung 100,000 na yan, no? At mga kababayan, yes, government to government. Pero kung nakita nyo dito sa checklist, government po yung babayaran nyo dyan, no? Yan, syempre may inaasikaso rin silang papeles ninyo. Anyways, mga kababayan, no, 100,000. Kung sakali kayo po'y magtitiwala, no, na mag-enroll sa aking center, kapag po kayo ay aalis na pa Korea, malalaman at alam po namin yan, syempre. Okay? Yan, wag nyo na pong intindihin, ha, yung 100,000. No? Ang center ko na rin po ang magpapahiram sa inyo, ang tutulong po sa inyo pagdating pag-aalis na kayo, na magpapahiram po ng 100,000 cash. Ulitin ko po, ha, kapag aalis na kayo. Ulitin ko lang po, mga kababayan, no? Ako po ay nagtatrabaho sa ibang center. Yan, nakita ko po at naranasan ko sa ibang center na pagkatapos mag-aral, bahala ka na sa buhay mo. Mga kababayan, kaya nung nagkaroon ako ng sarili ko, pinangako ko sa sarili ko, simula hanggang sa makaalis yung estudyante ko, ay tutulungan ko pa. No? Yan, nagsimula po akong gawin ito since 2016. Ako pong nag-unang gumawa nito. Yung iba, ewan ko, nakikita ko parang gumagaya na rin. Okay. Anyways, so yun po, no, kayo na pong bahalang humusga. Marami na po kayong larawan, mga video na nakikita na ginagawa nga po nito sa aming estudyante. Kahit tanong nyo po yung umalis, kung sino pong tumulong sa kanila ng pinansyal. Ako po nagbibideo ng video na yan sa main office ko po dito sa Makati, sa kabilang kanto ng hotel. At ako rin po mismo ang driver ng van ninyo. Ako rin ang maghahatid sa inyo. Hindi po scripted yan, actual po yan, no? Nagsabay-sabay silang siyam, no? Yan, kayo na pong bahalang humusga, no, sa aking serbisyo. Yan po, no, at karangalan ko pong ihatid kayo, no, sa airport. Yan, at susunduin ko kayo dito sa DMW pagkatanggap nyo ng inyong pasaporta na may tatak ng visa at yung jacket na kulay blue. Ihatid ko po kayo, sabay-sabay kayo talagang inililipad, no, ng ating gobyerno, at pagdating nyo sa Korea, dito muna kayo sa training center po, no. At mga kababayan, dito na rin po kayo sa training center sa Korea, susunduin ng inyong mga amo. Okay? Yan, mga kababayan, no? Okay, check ko lang po yung ating time. Okay, ayun, sakto lang. Alright. So anyways, mga kababayan, girls, paalala ko lang, no, subok po. Kung ako po, no, ay pera-pera lang dito. Okay, kung wala po akong concern sa mga girls, sige, enroll lang kayo. Enroll lang kayo. Hindi ako magsasabi ng katotohanan. Girls, subok lang, ha. Wala po akong assurance sa inyo. Nasa sa inyo kung gusto niyo subukan. Kasi nakita niyo naman yung pictures ko kanina, puro lalaki. Pero girls, tumataas yung chance. Okay, from 1 to 3%, kaya ba? Nasusubukan nyo ng 10 to 30% chance. Okay, boys, just take care of your health. Ipasa nyo yung exam. Hindi po kailangan ng fluent. Sa 1,000 kong natulungan magtrabaho sa Korea, umalis po sila ng hindi fluent, no? Pinasa lang yung exam. Kaya pagdating nyo sa Korea, doon na po kayo magiging fluent, ha? Okay, or mag-aral pa kayo, doon na po kayo matututo mag-Korean, no? Pagdating nyo sa amo ninyo, kayo pa ang re-regaluhan, mga kababayan, no? Yan yung nakakatuwa doon sa Korean, no? Okay, a final message, mga kababayan, no? Sabi dito sa message na to, ang buhay nyo daw ngayon, resulta daw po ng inyong desisyon na nakaraan. Kung kayo po ngayon ay maganda ang trabaho, nakapag-abroad o nandiyan sa abroad, nakapagpundar, nakatapos ng pag-aaral, good for you. Maganda po
ang desisyon na ginawa nyo ng nakaraan. Sa mga kababayan ko na gusto ng mabago ang takbo ng kanilang buhay, depende po sa magiging desisyon po ninyo. No? Ang katiyakan at kasiguraduhan na makapagtrabaho kayo sa South Korea, depende po ha sa magiging tagumpay nyo dito ha, sa magiging sipag at tiyaga ninyo. Sana marunong kayong makinig po sa amin, okay? Yan. At again, no, matagal na po ako sa industriya. Alright? At sana sundin nyo yung mga papayuhin namin sa inyo. Okay? Again, hindi ako recruiter or agency. Okay? Yan. At pasensya na po. Hindi po talaga libre yung review center ko. Okay? 8,000 po. Okay? Simula hanggang sa hihatid ko sa airport. Okay? Alalahanin nyo na lang po na yung 8,000 na yan, nag-enroll po kayo sa number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas. Ayun po, maraming salamat po mga kababayan, no? At tawag dito. Yan, doon na ako sa isang slide. Okay? Sa lahat po ng interesado, no? Ayan, na mag-aral, no? Kung nasa sa inyo po ha, isulat nyo lang po face to face, okay? Or F to F, yan kung or online, no? Yan, para makita po kayo ng inyong mga contact person kung ano po yung class na ano po. Okay, na class na gusto po ninyo sa mga interesado po. Sa lahat po ng nanonood sa aking Facebook, ayan na naka-record na po yan mga kababayan. Okay, and akin pong i-stop na. Sa lahat ng bisita ko ngayon sa aking center, maraming salamat po sa pagbisita. Okay, ayan at lagi tayo may presentation. Baka may mga kamag-anak kayo, kaibigan na gusto rin po ay mapanood. Maraming salamat po. If you have any question, i-reach out nyo po at lalapitan din po kayo ng mga staff ko po. At don't forget to contact your contact person po. No? Yan again, ang aking Facebook po is ayun po, no? At Roland Cito Flores po. Yan. Salamat po sa mga nagko-comment na. I-shutdown ko na po. Maraming salamat po sa ating recorded